Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng magkapatid na sina Dario at Alex. Ang magkapatid na hindi naranasan ang magkaroon ng kumpletong pamilya. Kaya naman, lumaki sila sa pangangalaga ni Lola Igma, ang matandang pinagkakautangan ng kanilang mga magulang. Tutal naman, ay wala nang nagawa ang magkapatid dahil ayon dito ay patay na ang kanilang mga magulang. Ang pagkalat ng misteryosong sakit sa kanilang baryo ang naging dahilan kung bakit sila tinugis ng mga tao. Dito sila makakapulot ng isang mahiwagang gintong takore at makikilala nila ang engkantadong si Balidino. Ano ang mahalagang tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat? Magagawa kaya nilang labanan ang lumalakas na puwersa ng kasamaan? Sama-sama po nating pakinggan ang pakikipagsapalaran ng magkapatid na nakapulot sa gintong takore. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kuya, ikaw naman magtulak ng kariton. Napapagod na ako eh. Ang daya mo naman eh. Tumigil ka nga, Alex. Ikaw puro ka talaga reklamo. Bakit? Ako naman ang nagugas ng plato kanina. Anong inirereklamo mo ngayon? Sige na, magtulak ka na lang dyan ng kariton. Yan na nga lang ang gagawin mo eh. Magpapatulong ka pa sa akin. Kahit kailan ka talaga kuya, mautak ka. Palagi mo na lang akong iniisan. Sus! Parang pagtutulak lang ng kariton eh. Kung ano-ano na kagad na sinasabi mo sa akin. Sige na nga, ako na nga magtutulak. Baka ikaw pa maitulak ko sa kanal na yan eh. Hay, salamat kuya. Naawa rin ng kapatid kong mataba. Hehehe. Tumigil ka na. Malapit na ako mapikon sa'yo. Kukutusan talaga kita. Hehe, alam ko naman kuya na hindi mo ako magagawang kutusan. Paano yan kuya Dario? Wala na naman tayong nahanap na bote ngayon. Lagot na naman tayo kay Lola Igma, sigurado. Yun na nga ang inaalala ko eh. Paniguradong hindi na naman niya tayo pakakainin ng hapunan. Kuya, bakit ba tayo nagtsatsaga sa matandang yun? Hindi naman natin siya kaano-ano eh. Wala naman tayong ibang mapupuntahan eh. Yun lang kasi ang bahay na natitirang alaala ng mga magulang natin. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng utang sina nanay at tatay kay Lola Igma. Kaya hindi rin siya umaalis sa bahay na yun. At tayo pang ginagawang tagapaghanap ng mga bote. Ang masakit pa, tayo ang pinagbabayad sa naiwang utang ng mga magulang natin. Ano kaya ang ginagawa ni Lola Igma sa mga boteng nakukuha natin, kuya, no? Hindi ko naman nakikitang ibinibenta niya sa junk shop. Napapaisip talaga ako, kuya. Ang mga nahahanap natin bote ng alak, saan kaya niya inilalagay? Para kasing iniipon lang niya yun sa kanyang silid. Bakit naman siya mag-iipon ng mga bote ng alak? Wala naman siyang negosyong paggagamitan nun eh. Malay mo naman, kuya, na may mahalagang pinaggagamitan si Lola Igma. Kalimutan mo na nga lang ang tanong ko. Bihira lang naman siyang magalit eh. Kaya hayaan mo na. Ang mahalaga, may pamilya pa rin tayong inuuwian. Kahit wala na ang mga magulang natin. Ano ka mo? Anong pamilya? Hindi ko nga alam kung pamilya ba ang tingin niya sa atin eh. Sana lang talaga. Makabayad na rin tayo sa kanya ng utang. Nang hindi na natin kailangan maghanap ng mga bote kahit gabi na. Nakakatakot na rin sa lugar na to, no? Kaliwat kanan na mga nawawalang tao sa baryo natin. Baka sa susunod niyan eh, tayo naman ang mabiktima ng mga nangunguha ng bata. Bakit kuya? Hanggang ngayon ba hindi pa rin sila nahahanap? Hindi mo ba alam, Alex? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikita ng mga magulang nila. Katulad ng mga magulang natin. Kahapon lang natagpuan ng isang batang wala ng buhay. Doon, sa may kakahuyan. Alam mo ba, brutal daw na pinatay ng mga aswang at halos hindi na raw sila makilala.
Kaya mabuti na rin yung hindi natin nakita ang mga itsura ng mga magulang natin nang hindi na tayo masyadong masaktan. Hindi ko pa rin talaga matanggap na patay na sila, kuya. Parang ang hirap paniwalaan ang sinasabi ni Lola Igma. Lalo na at hindi naman natin nakita ang bangkay ng mga magulang natin. Para sa akin, buhay pa sila. Basta ako, kuya, kapag lumaki na ako, uubusin ko talaga ang mga aswang na nagkakalat ng salot sa lugar na to. Hindi lang basta salot ang kumakalat sa baryong to, Alex, kundi isang misteryosong sakit na hindi malaman ng mga tao kung saan nanggagaling. Isipin mo, pupunuin muna ng paso-paso ang balat ng katawan ng biktima. Pagkatapos ay magsusugat-sugat to na tila naaagnas ang katawan. Tapos yun, mababalitaan mo na lang, nilapa na raw ng aswang. Sobrang nakakadiri talaga. Parang hindi makatao ang pagpaslang. Grabe, ayoko ng pag-usapan niyan, kuya. Parang hindi na naman ako makakakain ito eh. Tus, ikaw naman na nagsimula nito eh. Tulungan mo na nga lang ako magtulak ng kariton. Malapit ng dumilim ang paligid eh. Isa pa, kailangan nating dumaan sa kakahuyan. Baka marami na namang nakatambak na basura sa gubat. Sige na nga, wala namang ibang magtutulungan kung hindi tayong dalawa magkapatid eh. Hindi pa ba sapat tong mga boteng nahanap natin, Kuya Dario? Hindi pa yan sakto sa bilang na kailangan nating ipunin na bote para sa gabihan natin. Eh kasi naman, Kuya Dario, nagugutom na rin ako eh. Sabay hipo ng may 10 taong gulang na si Alex sa kanyang humpak na tiyan dahil sa sobrang kapayatan. Habang ang may 15 taong gulang naman na si Dario ay mataba at mas malakas magtulak ng kariton kesa sa kanyang nakababatang kapatid. Habang tinataak nila ang daan papunta sa bahay nila na nakatayo sa gitnang kakahuyan, ay hindi maiwasan ng magkapatid ang hindi mapalingon sa hulihan ng kanilang dinaanan. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib na parabang may nilalang na nakasunod sa kanila. Sa liblib na baryo ng San Agustin ay laganap ang kakaibang sakit sa balat ng mga tao. Ilang buwan na rin nilang nararanasan ang nakakatakot na pagpatay ng mga nilalang na hindi pa nila nakikita. Ang kakaiba lang sa mga aswang na pumapatay sa mga tao ay pinipili nila ang mga taong may mga sugat ang katawan. Madalas pa nga ay natatagpuan ang mga biktima sa loob ng silid. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga mata. Walang nakakita sa nangyari kung paano itong nilapa ng mabangis na nilalang, ni walang makapagbigay ng eksaktong deskripsyon ng aswang dahil hindi nila nararamdaman ang pag-atake ng kung sino mang nilalang na yon. Muntik mapatalon sa gulat si Alex nang bigla siyang sipain ng kanyang kapatid sa kanyang binti. Aray! Kuya, bakit ka ba naninipa? Huwag kang maingay. Huwag kang gagalaw, Alex. Nanigas ang katawan ni Alex nang sumulyap siya sa kanyang kapatid. Sinundan niya ng tingin ang tinitignan nito. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita ang nangyayari kay Aling Tesing. Wala na itong buhay habang nilalantakan ng nilalang na malausok ang katawan. Hindi nila alam ang gagawin, kung tatakbo ba o magtatago, habang ang kanilang pagkakakapit sa hawakan ng kariton ay mahigpit. Maya-maya pa ay may lumitaw na isang nilalang na nanggaling sa likod ng mga puno. Lumulutang ito sa hangin, papunta sa kinaroroonan ng biktima. Kuya, aswang ang nakikita natin, di ba? Pero bakit parang mga usok lamang sila? Huwag kang maingay, Alex. Baka mapansin nila tayo dito. Halika, iwanan na muna natin ang kariton dito. Magtago tayo sa halaman. Daan-daan ka lang sa paghakbang mo. Tila hindi na humihinga si Alex nang ihakbang niya ang kanyang paa papunta sa halamang itinuro ng kanyang Kuya Dario. Maingat silang nagtago sa malagong dahon habang nakasilip at pinapanood ang ginagawa ng mga nilalang sa katawan ni Aling Tesing. Maya-maya pa ay parang nagkaroon ng katawan ang aswang. Naghugis tao ito na siyang dumukot naman
sa mga mata ni Aling Tesing. 2 palad ang naitaklob ni Alex sa kanyang bibig habang nanginginig ang kamay na nandidilat ang mga matang nakatingin sa biktima. Nang matapos ang mga ito sa ginagawa, ay tangka na sanang maglalaho sa hangin ang mga aswang. Kaya lang ay hindi sinasadyang mapabahing ni Dario, dahilan para maagaw ang atensyon ng mga nilalang. Halos magkasabay ang mga itong napatingin sa kanilang pinagtataguan. Mabilis na napatayo si Dario at hinila ang kamay ni Alex para tumakbo. Takbo na! Nakita na nila tayo, Alex! Sandali kuya! Hindi ko nakikita ang daan! Halos mabunot ang ugat ng halaman sa pagragasa ng takbo ni na Alex at Dario, papalayo sa mga nilalang na tila mga usok na humahabol sa kanila. Pakiramdam ni Alex ay hindi na lumalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Mas lalo siyang kinabahan nang mabitiwan ni Dario ang kanyang mga kamay. Aswang! May mga aswang! Tulong! Tulungan niyo kami! Saklolo! Kuya Dario! Hintayin mo ako! Sandali lang! Wala silang pakialam kung saan man sila mapuntang magkapatid. Ang mahalaga ay makatakas sila sa mga nilalang na humahabol sa kanila ng sandaling yun. Paglingon ni Alex ay nakita niyang nakalutang ang malausok na aswang sa hangin, habang ang 2 bilog nito sa muka ay nagbabagang apoy sa sobrang pamumula. Ang isa pang kulay itim na usok ay nagbago ng hugis na tila isang buhay na hangin na humarang sa kanilang dinaraanan. Lumapat ito sa lupa at tumayo sa kanilang harapan. Nagkaroon ito ng hugis taong katawan habang nakataas ang mga buhok na lumulutang sa hangin. Matulis ang ilong at singkit ang mga mata. Ang ngipin nito ay maitim na tila nabubulok, habang ang tunog ng tawa ay parang sa mangkukulam. Patuloy ito sa paghakbang papalapit sa kinaroroonan ni Alex. Wag! Wag po kayo lalapit sa amin! Pakiusap po! Maawa na po kayo! Magpasalamat kayo at wala kayong sugat sa katawan bilang tatak ng aking pagkain. Ang gusto ko, ilihim nyo ang nakita nyo. Dahil kung hindi, kayo ang isusunod ko sa mga naging biktima ko. Opo. Huwag niyo lang po kami sasaktan. Kalilimutan po namin ang mga nakita namin. Magaling. Ayos naman pala kayong kausap. Pero sa oras na malaman kong niloloko niyo ko, kahit nasa loob pa kayo ng inyong mga bahay, kaya ko kayong pasukin para lagyan ng mga sugat sa katawan at pagkatapos ay saka ko kayo papatayin. Hindi maaari! Hindi ako natatakot sa'yo! Marami ka na napapatay! Marami na naghihirap sa mga sakit na dahil sa'yo! Ang dapat sa'yo ay pinaparusahan! Kuya, ano ba? Tama na! Papatayin niya tayo! Kapag inilihim natin to, Alex, ang ibig sabihin nun, pinagtatakpan natin siya at kasama tayo sa pumatay kay Aling Tesing. Dahil hindi tayo papayag sa gusto niyang mangyari. Kailangan itong malaman ng mga tao bago pa niya tayo ubusin at patayin. Ah, ganun ba? Pwes, hetong sayo. Umihip sa hangin ang nilalang habang nakalahad ang palad nito sa ere. Lumabas sa bibig nito ang kulay itim na usok papuntas sa kinaroroonan ni Dario. Saktong malapit na itong pumasok sa bibig ni Dario. Malakas na napasigaw si Alex. Tama na po! Susunod na po kami! Hindi na po kami magmamatigas sa inyo. Sige na po! Ililihim na po namin! Huwag niyo na po kami sasaktan ng kapatid ko! Alex, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Hindi ko hayaang mapahamak ka, Kuya Dario. Kaya nakikiusap ako. Sige na naman. Ilihim natin sa lahat na nangyari kay Aling Tesing. Parang awa mo na, Kuya Dario. Paano na lang ako kung may mangyayaring masama sa'yo? Maikli lang ang pasensya ko.
Hindi ako nagbibigay ng awa sa mga nagiging biktima ko. Kaya sa oras na malaman ng mga tao ang tungkol sa ginawa ko, sa babaeng yon, kayong dalawa ang mananagot sa akin. Pinigilan ni Alex si Dario na wag na lamang kumontra sa gusto ng aswang na usok dahil kailangan nilang maging ligtas para mabuhay. Halos bumaon ng kuko ni Alex sa kanyang palad nang lumapit sa kanila ang isa pang malausok na nilalang sa kanilang likuran at pinalilibutan silang dalawang magkapatid. Habang si Dario ay naluluwa sa galit, halata ang pagtutol sa mukha nito. Napapikit pa silang dalawa. Ayaw nilang makita ang itsura ng mga aswang na nasa kanilang harapan. Tila nasa harap sila ng apoy, mainit at mabaho ang singaw ng usok sa katawan ng mga aswang. Naramdaman ni Alex ang pagguhit ng kuko sa kanyang braso, kaya naman napasulyap din siya sa nabiglang si Dario. Isa yang tatak na kasunduan. Sa oras na mag-traidor kayo sa akin, makakaramdam kayo ng pananakit ng sugat nyo hanggang sa hindi na ninyo makayang tiisin na kirot. Kaya magmula ngayon, alipin ko na kayong dalawa. Isa na kayo sa mga bihag ko. Gagawin ko kayong kagaya namin at hindi na kayo makakaligtas sa akin. Hindi ko kayo patatawarin. Ito na ang simula ng pagbabago sa baryong umalipusta sa aking pagkatao. Hindi na nakatanggap ng tugon ng aswang mula sa magkapatid. Kaya naman, nilisan na ng mga ito ang lugar at naiwan sina Dario at Alex na labis ang panginginig ng katawan dahil sa takot. Napaupo sa lupa ang magkapatid at napahagulgol ng iyak si Dario. Dismayado nitong isinubsob ang muka sa dalawa nitong palad. Bakit ka nagdesisyon ng ganun, Alex? Bakit? Hindi mo ba alam na nakagawa ka ng kasalanan? Iniligtas kita, Kuya Dario. Nakita mo ba kung anong kaya niyang gawin sa'yo? Wala tayong laban sa kanya. Wala tayong sandata para labanan sila, Kuya. Patawarin mo ako, Kuya Dario. Pero yun lang ang naisip kong paraan para mabuhay tayong dalawa. Tumayo si Dario at sa galit nito ay itinulak sa dibdib si Alex. Kaya naman, si Alex ang bumagsak sa lupa habang nagtatakang napatingin sa kanyang kapatid. Hindi mo alam kung anong ginawa mo! Alipin niya na tayo ngayon! Alipin niya na tayo! At ang pagpayag sa kanya ay buhay din natin na magiging kapalit, Alex. Magiging sunod-sunuran tayo sa lahat ng kanyang gusto. Naiintindihan mo ba yun, Alex? Naiintindihan mo ba kung anong ibig kong sabihin, ha? Ano bang ikinakagalit mo sa akin, Kuya Dario? Iniligtas lang naman kita. Masama ba yun? Wala na akong pakialam ko ano magiging kapalit sa ginawa ko. Ang mahalaga, Kuya Dario, magkasama pa rin tayo. Walang iwanan. Kapatid kita eh. At hindi ko pinagsisisihan nang naging desisyon ko na yun. Magtatalo pa sana ang magkapatid nang mapansin nila ang isang kumikislap na bagay sa ilalim ng malagong halaman. Kumukurap-kurap yun na parabang ilaw ng isang alitaptap. Nagkatinginan silang dalawa at luminga sa paligid ng gubat. Siniguro nilang wala na ang mga nilalang sa paligid. Dahan-dahan silang lumapit sa halaman na yun at yumuko. Kuya, tignan mo. Isa tong gintong takore, Kuya. Teka, paano nagkaroon ng gintong takore sa lugar na to? Baka naman may nakaiwan lang nito dito. Ang mabuti pa kaya wag na lang natin kunin to. Kuya Dario, hindi pwede. Kapag nagkataon, mayaman na tayo dahil dyan. Mapapaalis na natin si Lola Igba sa bahay natin. Mababayaran na natin ang utang ng mga magulang natin sa kanya, di ba? Hindi ito gintong na ibibenta, Alex. Isa itong kakaibang gamit na sadyang nagpakita sa atin dito. Pambira naman, Kuya Dario. Halata namang ginto ang takuring yan eh. Akin na. Ako na magdadala niyan.
Kung ayaw mong kunin ng gintong takuri, ako na ang bahalang magbenta niyan. Sandali lang, Alex. Hindi tayo dapat basta nalang magtiwala sa gamit na yon. Paano kung may sumpa ang takuri na yan, di ba? Hindi inaalis ni Alex ang tingin sa maliit na gintong takuri na nakasiksik sa halaman. Yumuko si Dario at ito ang maingat na dumampot sa nagliliwanag na takuri. Nang mahawakan yun ni Dario, ay napatayo ito ng tuwid at ibinalot yun sa damit nito. Alex, kailangan na nating umalis sa lugar na to. Bilisan mo! Kuya Dario, sasabihin ba natin kay Lola Igma ang tungkol sa gintong takuri na to? Ano ka ba? Siyempre, hindi no. Gusto mo bang kunin niya sa atin yan? Hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang bagay na to, hindi natin to pakikialaman. Sapat na ang nagawa nating kasalanan sa pagtatago natin sa katotohanan tungkol sa isang taong namatay dahil sa aswang. Hindi na natin dadagdagan pa ang nagawa nating pagkakamali. Saka lang naalala ni Alex ang sugat niya sa kanyang braso. Wala na ang bakas ng dugo. Ganon din ang sugat sa braso ng kanyang kuya Dario. Napansin niya na isang marka lang yon na parang isang gasgas sa balat. Mabilis silang naglakad papalayo sa lugar na yon, habang nakatago pa rin ang gintong takuri sa loob ng damit ni Dario. Pagdating nila sa pinag-iwanan nila ng kariton, ay nagulat silang wala na roon ang katawan ni Aling Tising. Wala rin ang bakas ng dugo sa lupa. Kaya naman, nagkatinginan silang magkapatid. Bakas ang matinding takot at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kuya, anong gagawin natin dyan? Paano natin maitatago kay Lola Igma ang takuri na yan? Dito lang yan sa ilalim ng kariton natin. Hindi naman mapapansin ni Lola Igma ang bagay na to dahil mas importante sa kanya mga bote ng alak. Tara na, kinakabahan na ako sa lugar na to eh. Parang kanina pang may nakamasid sa atin eh. Baka guni-guni mo lang yon, Kuya Dario. Saka, nag-aalala akong umuwi sa bahay lalo pat 4 na piraso lang ng bote ng alak ang dala natin. Pagkatapos, inabot pa tayo ng gabi sa daan. Huwag mong isipin yun. Basta, akong bahala sa'yo, Alex. Hindi ko hahayaang masaktan na naman tayo ng matandang yun. Kung hindi lang alaala ng mga magulang natin ang bahay na yun, matagal na natin siyang iniwan. Kaya lang, nauunahan lang ako ng awa sa matanda eh, dahil mahina na siya at wala ng ibang pamilya. Ewan ko ba, Kuya? Bakit tayo pa dumadanas ng ganito? Wala na nga tayo mga magulang, parang nanganganib pang mawalan din tayo ng bahay na matitirahan. Huwag mo na munang isipin yun. Maglakad na lamang muna tayo at nang makarating na tayo kagad sa bahay. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad sa kakahuyan. Pagkatapos ay nagtulak ng kariton habang wala nang imikan sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating nila ang lumang bahay na gawa sa kahoy. Nakatindig yon sa gitna ng madamong lupain na tila ito ang nagsisilbing bantay sa kakahuyan. Ang bawat tabla ng kahoy nito ay niluma na ng panahon. Ang natitirang alaala ay ang mga ngiti ng kanilang mga magulang. Nakalaylay ang mga kortina sa madidilim nitong bintana at sa ilalim ng malamlam na buwan, ang anino ng mansyon ay hugis halimaw na handang sumunggab sa sinumang mangangas na lumapit. Kahit kailan talaga, Kuya Dario. Hindi ko maisip kung paano naging ganyan ang itsura ng bahay natin. Samantalang mukha naman itong masigla nang sinananay at tatay pa ang nakatira. Ang bahay kasi ay naahawig sa mukha ng nakatira. Tignan mo ang mukha ni Lola Igma at ang itsura ng bahay. Hindi ba't magkamukha na sila? Kuya Dario naman dinadaan mo na lang palagi sa biro Mag-ingat ka naman sa mga sinasabi mo. Baka mamaya niyan marinig niya pa tayo. Anong baka marinig ko, ha? Anong ibig niyo sabihin? Ako ba ang pinag-uusapan din yung dalawa? Halos humiwalay ang kaluluwa ng magkapatid sa gulat nang biglang magsalita si Lola Igma sa kanilang likuran. Si Dario na nakangiti ay napalitan ng pag-aalala ang anyo ng muka, habang si Alex naman ay pigil ang tawa habang hindi makatingin sa matanda
na ang buhok ay hindi nakatali. Nakalugay yon sa dibdib nito. Kapag humahangin, ay kasama ang buhok nito sa pagtaklob sa muka. Kaya naman, saglit na nakalimutan na magkapatid ang tungkol sa pinatay na si Aling Tising. Nangako sila sa aswang na pumatay sa matanda na walang makakaalam sa nangyari. Kaya iniwasan nila ang matanda na tignan. Anong pinag-uusapan niyo tungkol sa bahay ko, ha? Wala po, Lola Igma. Inaalala lang po namin ang mga magulang namin. Gusto po sana naming makita kahit po ang puntod nila. Hindi ako naniniwalang ang tungkol sa mga magulang niyo pinag-uusapan niyo. Anong meron sa bahay ko, ha? Teka, sandali lang. Bakit ito lang ang mga boteng nakuha niyo? Hindi ito sapat sa dami ng boteng na pag-usapan natin. Alam po namin kung anong ibig niyong sabihin, pero Lola Igma, kanina papuntang halian kaming hindi kumakain ni Alex eh. Baka naman po kahit magsalo na lang po kami sa iisang plato. Bigyan niyo po kami kahit konting makakain lang. Hindi pwede. Ang usapan ay usapan. Kapag pinagbigyan ko kayo ngayon, tiyak na uulitin lang niyo yan sa susunod na araw. Sige, ipasok niyo kariton sa loob ng bahay. Magtitiis kayo sa gutom. Dagdagan niyo bukas ang pagkuha sa mga bote ng alak. Ay, nako, lintik talaga. Maghapon kayo nawala pagkatapos 4 lang na bote ang nadala niyo rito. Lola Igma, ano po ba kasi ang ginagawa niyo sa mga bote ng alak? Sa palagay ko po, marami na mga boteng nakalagay sa lumang silid na pinag-iimbakan niyo eh. Baka naman po, pwede na kaming kumain. Talagang gutom na po kami ni Kuya eh. Maawa naman po kayo sa amin. Kailan ka pa nag-usisa sa mga ginagawa ko, ha, Alex? Nagre-reklamo ba kayo sa mga patakaran ko dito sa bahay? Kung ayaw nyo ng mga kondisyon ko, umalis kayo. Malaya kayo sa gusto ninyong gawin. Hindi ko kayo pipigilan. Alalahanin ninyong sa oras na umalis kayo sa bahay, hindi na kayo makakabalik dito. Lola Igme, pasensya na po kayo sa kapatid ko. Gutom lang po siya kaya niya po nasasabi yun. Hayaan niyo po at pagsasabihan ko na lang po siya. Dapat lang. Dahil sa susunod na magtanong at magrereklamo pa kayo sa mga ginagawa ko at patakaran, hindi ko na kayo pagtsatsaga ang dalawa. Palalayasin ko talaga kayo sa aking pamamahay. Magpasalamat na lamang kayo at kahit papano, naaawa pa ako sa inyo. Nakakaintindihan ba tayo? Bakit niyo naman po kami palalayasin? Bahay naman po namin to. Inangkin niyo lang po sa mga magulang namin. Ano ka ba? Ulitin mo nga ang sinabi mo, Alex. Wala po, sige po. Ipapasok na po namin ng kariton sa loob ng bahay. Aangal-angal pa. Wala namang kakayahan. Mga inotel na hampas lupa. Sa laki ng utang sa akin ng mga magulang nyo, kulang pa mga buhay nyo para bayaran ang utang nila sa akin. Kaya wala kayong karapatang magreklamo o makita ang puntod ng mga walang yan yung mga magulang. Malas nyo dahil nagkaroon kayo ng manlulokong ama at ina. Kasabay ng pagtalikod ni Lola Igma ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Alex. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa galit. Dahil hindi niya alam kung gaano pa sila katagal na magtitiis sa masasakit na salitang binibitiwan ni Lola Igma sa kanila. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung ano bang klase ng utang ang dapat nilang bayaran sa matanda. Kuya Dario, ang lupit-lupit niya. Ang gusto ko lang naman makasama ang mga magulang natin. Gusto ko silang makita. Kahit patay na sila. May awa ang Diyos, Alex. Makikita rin natin ang kanilang puntod. Subukan nating sundan si Lola Igma kahit saan siya magpunta. Pero sa ngayon, mas gusto kong makita ang laman ng nakuha nating gintong takore. Tila naglaho ang lahat ng sama ng loob ni Alex nang mabanggit ni Dario ang tungkol sa binabalak nitong gawin.
kahit nararamdaman niya ang pangangalam ng kanyang sikmura. Sumunod siya sa kanyang kapatid at itinabi ang kariton sa isang sulok ng kanilang kwarto na siyang tulugan naman nila. Tila bodega ang kanilang silid tulugan dahil bukod sa mainit na ay tambakan din yun ng mga kasangkapang hindi na ginagamit. Maingat na kinuha ni Dario ang gintong takure sa ilalim ng kariton, saka pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Si Alex naman ang nagsara ng pinto. Si Dario ang naunang naupo sa katre na gawa sa tabla. Hinintay siya nitong lumapit bago nito binuksan ang takip. Pagsilip nila sa loob ay madilim lang yun at wala naman silang nakitang laman. Anak ng... Wala naman laman to, Kuya Dario eh. Baka ito lang talagang labas ang mahalaga sa gintong takuri na to. Mahilig kasi tayo maniwala sa mga kwento ng mga matatandang nakakasalamuha natin eh. Kaya tayo nag-isip na baka may iba pang kayamanang nakalagay sa loob ng takuri na yan. Baka naman isang kagamitan lang to ng pan-display. Kasi kung totoong ginto to, aba, imposible namang pakalat-kalat lang to sa damuhan nang wala man lang nagkaka-interes. Bigla tuloy ako nagutom uli, Kuya Dario. Akma na sanang itatabi ni Dario ang gintong takuri nang muntik nitong mabitiwan at nasaluyon ng kamay ng magkapatid. Bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig sa loob ng takuri na parabang may gustong lumabas. Nang hinawakan nila ang labas ng gintong takuri, tila ba may dumaloy na kuryente sa kanilang mga kamay. Hindi sila makasigaw dahil nag-aalala silang baka marinig sila ng matanda. Habang hindi pa rin nila binibitiwan ang gintong takuri. At sa isang iglap, kumidlat ang liwanag mula sa loob ng takuri. Biglang lumitaw ang kulay berdeng usok. Lumulutang yun sa hangin at umiikot sa kanilang paligid. Sa pag-ikot nito ay unti-unting nabuo ang figura ng isang nilalang. Matangkad, may malalapad na balikat, at ngiting may halong kababalagan. Kumikislap ang mga gintong alas sa leeg nito, at ang kalahati ng katawan ay malausok na nakadugsong sa bibig ng takuri. Sumasayaw ito sa hangin habang titig na titig sa kanila. Hindi na nila napigilan ng magkapatid ang kanilang mga sarili at magkasabay silang napasigaw ng malakas. Alimaw! May alimaw sa takuri! Tulong! Maligno! May maligno! Umikot muli ang kulay berdeng liwanag sa kanilang harapan habang nakangiti ito. Mabuti na lang at hindi sila maririnig ng matanda sa kanilang kwarto dahil sa mahina na ang pandinig ni Lola Igma. Hindi sila kumukurap na nakatitig sa nilalang na nakalutang sa ere. Magandang gabi mga kaibigan. Akong inyong lingkod, si Balidino, na inyong alipin at tagapagpatupad ng inyong kahilingan. Hindi makapagsalita ang magkapatid habang nakaawang ang kanilang mga bibig. Nagkakatinginan silang muling sumulyap sa nilalang na nakadipa ang braso sa kanilang harapan. Lalo na at kakaiba ang paraan nito ng pagsasalita. Hep, hep, hep! Huwag kayong matakot mga kaibigan. Isa lamang akong bilanggo ng gintong takuri. Nais kong tumupad ng 3 kahilingan sa aking munting tagapagligtas. Tagapagligtas? Sino po ba kayo? Ano po bang ginagawa niyo sa loob ng takuri? Paano ka nagkasya sa loob ng gintong takuri? Paumanhin mga kaibigan, isa lamang akong hamak na tagatupad ng inyong kahilingan, kapalit ng pagkakakuha niyo sa akin sa gitnang kagubatan. Sandali lang po. Bakit parang iba po ang tono ng salita niyo? Ay, Balidino? Taga rito po ba kayo sa mundo ng mga tao? Tila may alam ka sa akin, kaibigan. Tama ka sa iyong sinabi. Ginamit ko lang ang kapangyarihan ko para magkaintindihan tayong 3. Naghihintay ako sa inyong mga kahilingan. Ibig mo sabihin, meron kang kapangyarihan na tumupad sa mga kahilingan namin? Kung ganon, tagasan ka?
Bakit kami ang napili mong pagpakitaan? Simple lang, dahil nararamdaman kong mabuti ang inyong kalooban. 3 kahilingan ang tutuparin ko sa inyong dalawa. Kailangan ay sabay kayong hiling sa akin. Pero, hindi mo pa sinasagot ang tanong namin sa iyo kanina, Balidino. Sino ang naglagay sa iyo sa loob ng gintong takuri? At paano ka nakulong dyan? Ipagpaumanhin niyo, mga kaibigan, subalit labag sa aming patakaran ang sabihin kung ano ang dahilan at kung paano ako napunta rito. Hindi rin maaaring sabihin sa inyo kung ano ang mga dapat ninyong hilingin sa akin. Kung ganun pala, kami ang pipili sa 3 kahilingan, Balidino. Gaano ka nakatagal na nakakulong dyan, Balidino? 1,000 taon na ako nakakulong dito. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakahanap ng taong may busilak na mga puso na hihiling sa akin ng mga kakaibang bagay. Pero dahil nandito na kayo sa harapan ko, sambitin lang ninyo ang inyong kahilingan at agad kong tutuparin hanggang sa hangganan ng aking kapangyarihan. Kuya Dario, nakakatakot naman magtiwala sa kanya. Paano kung humiling tayo sa kanya pagkatapos tayo palang kapalit? Yung tayo makukulong sa loob ng takuri na yan, habang siya naman ay makakalaya na. Tama ka, Alex. Mukhang nakakatakot nga na magtiwala sa iyo, Balidino. Tila naiintindihan ni Balidino ang ibig sabihin ni Dario at Alex. Kaya naman ay tumikim ito ng malakas para agawin ang atensyon ng magkapatid. Saka muling ipinagpatuloy ang pagsasalita. Hindi ako manluloko nila lang. Ang nais ko lang ay katahimikan sa baryong ito. Ngunit tapat din ako sa pagtupad ng kahilingan. Sa oras na humiling kayo ng isang bagay sa akin, meron yung kaakibat na kapalit na kayo mismo ang lulutas. Patawarin niyo ko, ngunit hindi na kayo makakatakas sa aking kapangyarihan. Kayo na ngayon ang aking susundin. Hindi na ninyo ko maaaring talikuran. Mawalang galang na po. Talaga po bang ganyan kayo kung magsalita? Kahit seryoso at nakakatakot nakangiti pa rin? Sapagkat ang pagngiti ay kalayaan ng sino man, mga kaibigan. Kaya't sige na, iparinig na ninyo sa akin ang inyong unang kahilingan. Naghihintay ako. Dahil hindi naman naniniwala ang magkapatid sa sinasabi ng kaharap, ay sinubukan nilang humiling ng isang bagay na pareho nilang gusto. Pagkain. Maraming pagkain ang gusto po namin. Yung mga pagkain na hindi pa namin natitikman sa buong buhay namin. Katulad na lamang ng lechon, ng lansones, mansanas, at iba pang mga mamahaling pagkain. Kasi talagang gutom na po kami. Ay, oo nga pala. Samahan mo ng fried chicken, ha? Iyan lang ba talaga ang una niyong kahilingan? Kung ganon, masusunod, mga kaibigan. Umikot-ikot ang kulay berdeng liwanag sa palibot ng kanilang katre at sa isang iglap, ang malausok na katawan ni Balidino ay unti-unting lumitaw at lumabas ang masasarap na pagkain sa kanilang harapan. Lechon baboy, prutas na halos mapuno sa basket na gawa sa uway, ang mga pagkain pwede nilang maiimbak, at meron din yung fried chicken. Nanlalaki ang mga mata ni Dario at Alex. Hindi sila makapaniwala sa mga nakikita. Dala ng gutom ay nilantakan kagad ni Alex ang nakahilirang lechon at fried chicken, habang si Dario naman ay isinilid sa bulsa ang mga prutas katulad ng mga mansanas, lansones, rambutan. Pinuno nila ang kanilang mga bibig ng mga pagkain na kahit kailan ay hindi pa nila natitikman. Tumagal ng halos kalahating oras ang pagkain ng magkapatid bago tuluyang nabusog sa mga kinain. Habang si Balidino ay masayang nanonood sa kanilang ginagawa habang nakalutang pa rin sa hangin. Hindi po ako makapaniwala, Balidino, na nagsasabi ka ng totoo. Para kang si Aladdin na tumutupad sa kahilingan ng mga batang may mabubuting kalooban. Maraming salamat po sa pagkain, ha, Balidino?
Meron lang kayong dalawang kahilingan na natitira pa. Kaya mag-iingat kayo sa bawat kahilingan ninyo. Dahil lahat ay may kapalit. Maaari niyo akong kausapin kahit ako ay nasa loob ng gintong takuri. Subalit, maaari lamang akong lumabas para sa pagtupad ng kahilingan ninyo. Hindi rin ako maaaring masilayan ng ibang tao dahil manganganib akong mawala sa inyo. Hahabulin nila kayo at aagawin ako sa inyong pangangalaga. Balidino, anong mangyayari sa amin kapag hindi namin natapos ang kahilingan? Hindi ko rin maaaring sabihin sa inyo yan. Labag yun sa patakaran. Kaya't paalam na muna mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Isang malakas na hangin ang humigop sa malausok na katawan ni Balidino at biglang nagsara ang takip ng gintong takuri. Naiwang natitigilan ang magkapatid habang nasa bibig pa rin nila ang mga pagkaing ibinigay sa kanila ni Balidino. Dahil sobrang kabusugan, ay agad na nakatulog sina Dario at Alex. Kinabukasan ay nagising sila sa malakas na ingay ng mga tao sa labas. Hinahanap sila na para bang galit na galit ang mga tao. Ganon din ang malalakas na katok sa labas ng kanilang kwarto at narinig ang galit na boses ni Lola Igma. Dario! Alex! Lumabas kayo ng kwarto nyo. Maraming tao naghahanap sa inyo sa labas. Ano ba? Mga tulog mantika. Nagkakagulo na sa labas eh. Hindi nyo pa naririnig. Kuya Dario, gising. Kuya Dario, gumising ka. Kanina pa nagwawala si Lola Igmi sa labas ng kwarto natin. Bakit daw? Teka, bakit ang ingay? Hindi ko nga rin alam, kuya. Hoy! Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo lalabas dyan? Malapit na akong mapuno sa inyo. Iinat-inat na bumangon ang magkapatid at pinagbuksan ng pinto si Lola Igma. Pero agad na sumalubong sa kanila ang malalakas na sampal ng matanda na dumapo sa kanilang muka. Dala ng pagkabigla ay napagtaasan ni Dario ng boses ang matanda. Ano po bang problema niyo, Lola Igma? Kaya aga-aga po nananakit na kagad kayo. Ano po bang kasalanan namin at sinaktan niyo po kami ng ganito? Ba't lintik na batang ito ah? Nagtatanong ka pa? Kanina pa nagwawala mga tao sa labas ng bakura natin at hinahanap nila kayo dahil nakita raw nila kayong nanggaling sa gubat kung saan natagpo ang patay si Tising. Pero wala naman po kaming kinalaman dun eh. Wala po kaming alam sa pagkamatay ni Alin Tising. Siya nga po, Lola Igma. Huwag kayo sa akin magpaliwanag. Doon kayo magpaliwanag sa mga tao na kay aga-agay ng bubulahaw dito. Paalisin nyo mga lintik na yan bago pa ako pagdiliman ng mga mata sa inyo. Halos hindi makahinga sina Dario at Alex dahil sa pag-aalala. Hindi nila alam kung kaya nilang panghawakan ng pagtatago nila sa katotohanang nakita nila ang nilalang na totoong pumatay kay Aling Tising. Paglabas nilang dalawa ay nakita nila ang mga taong nasa labas ng bakuran, kasama ang anak ni Aling Tising na si Ate Chona. Umiiyak at sumisigaw ito ng katarungan sa nangyari. Dahil doon ay naisip ni Alex na marahil ay yun ang kapalit ng pagkaing ibinigay sa kanila ni Balidino. Kuya Dario, hindi kaya ito na ang sinasabi ni Balidino na magiging kapalit ng ating hiling? Tumahimik ka. Baka marinig nila tayo. Kasalanan mo to eh. Kapag wala ng ibang paraan, sasabihin ko na sa kanila totoo, kesa naman tayo mapahamak. Pero Kuya Dario, wag. Paano sinabi ng aswang sa atin? Paano kung totohanin niya ang banta niya sa atin? Tayo naman ang balikan niya. Muling sumigaw sa galit si Chona. Ayon dito, ay silang dalawa lang naman ang huling nakitang lumabas sa kakahuyan at balisa. Yun na kagad ang pinagbatayan ng mga tao para sila ay pagbintangan sa pagkamatay ni Aling Tising. Maya-maya pa ay dumagsa na ang ibang mga tao. Pilit ang mga ito na sirain ang bakod na gawa sa kahoy. Gusto ng mga taong pumasok at suriin sina Dario at Alex, kasama ang mga kalalakihang may dadad na sugat sa katawan. Galit na galit ang mga ito na nagwawala.
Dahil pati ang pagkakaroon ng mga ito ng sugat sa balat ay sa kanila na rin ibinibintang. Sigaw ng mga ito, sila ay anak ng aswang, anak ng salot at may dalang kamalasan sa baryo. Nakapagtatakang sa lahat ng paratang ng mga tao sa kanila, si Lola Igme ay kampanting nakatayo sa balkonahe. Baka sa mukha nito ang tuwa habang pinapanood kung paano silang duruin sa mukha ng mga tao. Maging ang mga magulang nilang matagal nang nananahimik ay nadadamay pa sa galit ng mga tao sa kanila. Wala po kaming kasalanan ng kapatid ko. Hindi kami aswang at lalong hindi po kami salot na nagdadala ng kamalasan sa baryong to. Paano niyo po nasasabi sa amin ang mga bagay na yan? Hindi po ba't naging mabuting tao naman po si Inay at Itay sa inyo? Kuya Dario, anong gagawin natin? Natatakot na ako sa kanila. Huwag ka matakot sa kanila dahil wala naman tayong ginagawang kasalanan. Hindi tayo ang pumatay kay Aling Tising at alam ng Diyos na hindi tayo may gawa nun. Sandali lang. Hindi pa ba ninyo paaalisin ang mga taong yan? Ano ba nagawa niyong kasalanan at galit na galit sa inyo mga tao? Naisip ba ninyo na baka sa nangyari ngayon ay hindi na kayo makakahanap ng mga bote sa kanilang lugar? Wala na po kaming pakialam kung wala na kaming mahanap na mga bote sa baryo. Basta mapatunayan lang po namin na wala kaming ginagawang masama sa kanila. Wala kaming kasalanan. Ang mabuti pa kaya sabihin na lang namin sa kanila na alam namin kung sino ang pumatay kay Aling Tising. Kuya Dario, bakit mo sinabi kay Lola Igme? Ano sabi mo, ha, Dario? Alam namin kung anong klaseng nilalang ang pumatay kay Aling Tising. Kaya kung mapapahama kami ngayon dahil kami ang itinuturong pumatay kay Aling Tising, ay mas gugustuhin na po naming mamatay. Kesa ang pagbintangan po kami mga salot, aswang at may dalang kamalasan. Hindi po namin matatanggap yun. Tila nabigla si Dario sa mga sinabi, kaya naman umiwas ito ng tingin sa matanda at hinarap ang mga tao. Nilapitan ni na Alex at Dario ang mga tao, ngunit hindi nila inaasahan na babatuhin sila ng mga ito ng tsinelas, bato at kung ano-ano pang mga bagay na nahahawakan ng mga ito. Kaya naman si Lola Igma ang lumapit sa mga ito at nandidilat ang mga mata dahil sa galit. Hoy! Ikaw, Chona! Sadya bang makitid ang utak mo para pagbintangan ng mga apo ko sa pagpatay sa nanay mo? Kung hindi ako nagkakamali, wak-wak ang tiyan at nawawala ang mga mata ni Tiseng. Malakas ang kutob kong pinatay siya ng naititismis niyang kaibigan. Kaya imbes na awayin at batuhin niyo mga apo ko, humanap na muna kayo ng matibay na ebidensya na magtuturo sa kanila na sila nga ang mga aswang. Galit na sumagot si Ate Chona at sinabi nitong alam ng babae na hindi nito totoong apo sina Dario at Alex. Kaya naman, nadamay na ang matanda sa galit ng mga tao. Tuluyan nang nagwala ang mga tao dahil sigurado raw ang mga ito na ang magkapatid ang aswang. Ilang beses na raw na nakikita ng mga ito na kapag na may namamatay sa baryo, ay nakikita sina Dario at Alex na papalabas sa gubat. Kaya itong mga huling nangyari, alam na nilang yun na raw ang matibay na ebidensyang magtuturo sa magkapatid. Teka lang naman po. Ano pong kinalaman namin doon? Naghahanap lang naman po kami ng bote ng alak sa gubat dahil doon kayo madalas na magtapon ng mga basura. Hindi pinakinggan ng mga tao ang sinasabi ni Alex. Mabilis na nasira ng mga tao ang bakod na gawa sa kahoy at hinabol sila ng mga ito para pagtulungan bugbugin. Mabuti na lang at nagawa na ng dalawa na makatakbo papunta sa silid nila at makuha ang gintong takore. Sa likod sila dumaan para tumakas. Naiwan nila si Lola Igma na hindi naman pinakialaman ng mga tao. Yakap ang gintong takore ay mabilis ang kanilang takbo papunta sa kakahuyan. Ililigtas nila ang kanilang sarili laban sa mga tao na nais silang patayin. Parang mga wala sa sarili ang mga ito at ayaw makinig sa kanilang paliwanag. Kuya Dario, saan na tayo pupunta ngayon? Alex, saka na natin isipin yan. Ang mahalaga, makaalis na muna tayo sa lugar na to. Sa gitna ng makulimlim na kalangitan na bahagyang sumisikat ang araw, malamig ang hihip ng hangin.
Humahampas sa kanilang muka ang hangin, habang mahigpit na yakap ni Dario ang ginton takore. Samantalang si Alex ay habol ang sariling hininga na tinahak ang masukal na daan ng kagubatan. Basang-basa ang kanilang mga paa sa hamog at putik, ngunit hindi sila tumigil sa pagtakbo. Ang bawat hakbang ay may halong takot at determinasyong makatakas. Sa likuran nila, ang mga yabag ng mga humahabol ay unti-unting lumalakas. Parang mga aninong walang muka na pilit silang inaabutan. Kumakabog ang dibdib ng nakakatandang kapatid habang hawak-hawak ang kamay ng bunsong si Alex. Sandali lang, Kuya Dario. Hindi ko na kaya. Magpahinga na muna tayo. Hindi tayo maaaring magpahinga, Alex. Hindi tayo titigilan ng mga taong yun. Hindi mo ba napapansin na parang wala sila sa kanilang mga sarili? Halika na! Nariyan na sila, baka abutan na tayo! Mabilis na tumatakbo ang magkapatid habang habol ang sariling hininga. Sa bawat pagtalon sa ugat ng punong nakalitaw sa daan ay hindi sila naghihiwalay. Bawat pag-iwas sa mga matutulis na sanga, hindi nila iniisip ang sakit o pagod. Ngunit pagdating nila sa gitnang kakahuyan, humarang ang 3 tao na tadtad sugat sa katawan. Umiiyak ang mga ito sa labis na galit at agad silang sinugod ng suntok. Kaya naman, dala ng takot ay bumaling ang dalawa sa ibang direksyon ng daan. Hindi nila alam kung bakit sila hinahabol ng mga nilalang na yon. Ang gubat ay tila naging buhay. Sumasabay ang kalikasan sa kaba ng kanilang pagtakas. Umiingay ang mga daon, sumisipol ang hangin, at dumadaloy ang kabog ng puso sa kanilang pagtakbo. Naluluwang tiniis ni Alex ang sakit ng kanyang paa at dibdib. Kasalanan to ni Balidino eh. Humanda talaga siya sa akin. Makikita niya. Hindi ko siya patatawarin. Oy, oy, oy! Naririnig kita, kaibigan Dario. Maging ikaw, Alex. Alam ko ang pinagdadaanan niyo ngayon. Subalit wala akong kasalanan sa mga nangyayari. Ang tanging dahilan lamang ng inyong paghihirap ay ang nakita nila ang gintong takuri sa inyong kamay. Kagaya ng aking sinabi, hindi maaaring makita ng ibang tao ang gintong takuri sapagkat sila ay mag-aagawan na parang nawawala sa kanilang mga katinuan. Iyon ang nangyayari ngayon. Pero, sigurado po akong hindi nila nakita ang gintong takuri. Pero bakit tinahabol pa rin po nila kami? Hindi ba't nabanggit ng babae na nakita nila kayo nang lumabas kayo ng gubat? Maaaring doon kayo nila nakita. Kaya nagkakagulo sila ngayon dahil ang balak nila kunin ang gintong takuri. Huwag kayong pumayag. Gawin nyo ang lahat ng inyong makakaya para hindi makuha sa inyo ang gintong takuri. Ano ba? Tumigil ka na nga sa mga makaluma mong pagsasalita. Ikaw pa rin ang dahilan kung bakit kami napapahamak ngayon. Kuya, sandali lang. Tignan mo, may malausok na nakaharang sa ating dinadaanan. Mukhang tama nga si Balidino. Hindi nila tayo tatantanan sa paghabol sa atin. Sila ang kalaban. Sila ang totoong may gawa nito. Kaya mag-iingat kayo, mga kaibigan. Hindi kayo maaaring mapahamak. Tumigil ka na nga. Huwag kang umasta na parang wala kang kasalanan. Teka, hindi mo ba kami pwedeng tulungan? Ikinilulungkot kong hindi. Subalit, tagapagpatupad lamang ako ng hiling ninyong magkapatid. Hindi ako maaaring sumali sa inyong laban. Hindi ako maaaring sumuway sa patakaran ng gintong takuri. Hindi inaalis ni Alex ang tingin sa nilalang na nakalutang sa hangin. Nakatayo lang ito sa bahaging madilim na kakahuyan. Panay rin ang kanilang tingin sa likuran sa pag-aalalang baka naabutan na sila ng mga taong humahabol sa kanila. Kuya Dario, ano nang gagawin natin? Kailangan natin maghanap ng kahoy para labanan ang aswang usok na yan. Pero Kuya Dario, hindi siya tatablan ng kahit na anong sandata. Tama si Alex. Isang kahilingan lang ang kailangan nyo. Yun lang ang magagawa ko para sa inyo. Bilisan niyong magpasya. Tumatakbo ang oras. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Hindi nila alam kung tama bang hilingin kay Balidino ang pangalawa nilang kahilingan
Tumango si Dario bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Balidino. Kaya wala nang nagawa si Alex. Kuya Dario, ang kailangan natin ay sandatang panlaban sa mga nilalang na langgugulo sa ating baryo. Siguro'y tama ka. Kailangan nating matalo ang aswang na pumipigil sa atin ngayon. Tignan mo kuya, hindi siya makakaalis sa bahaging yun ng kakahuyan. Pagkakataon na natin para mapatay ang aswang. Teka, sigurado na bang sandatang makakatalo sa aswang ang hihilingan natin, Alex? Paano kung ito ang kapalit sa bawat hiling natin? Ang kapalit sa pagtupad ng inyong kahilingan ay kapag natapos na ang inyong mga hiling. Kaya ang nangyayari sa inyo ngayon ay sadyang hindi ko kagagawan. Isa itong salot at katulad nyo, hindi lang kayo ang nawalan ng pamilya at magulang. Ako ay matagal nang nangungulila sa pamilya kong naiwan. Pero kung 1,000 taong ka lang nakakulong sa gintong takore, maaaring patay na ang iyong pamilya, Balidino. Hindi pa sila patay, sapagkat magkaiba ang takbo ng taon sa mundo nyo at sa mundo naming mga engkanto. Kaya't sige na, humiling na kayo. Isa pang hiling ang kailangan ninyo. Ito na. Ang kahilingan namin ng kapatid ko si Alex ay sandatang makakatalo sa lahat ng uri ng aswang. Pati na sa nilalang na may malausok na katawan. Iyon lang ba? Kung ganon, aking tutuparin ang inyong pangalawang kahilingan. Heto na! Lumabas ang makapal na kulay berdeng usok mula sa loob ng gintong takore at lumabas si Balidino. Umikot ito sa kanilang katawan at sa isang iglap ay naramdaman ni Alex ang sandata sa kanyang mga kamay. Isang espada na may bumabalot na kulay berdeng usok. Naglalagablab yun na parabang may nakabalot na apoy. Maglalaho ang sandatang yan sa palad ninyo sa oras na wala nang banta ng panganib sa inyong paligid. Ngunit, ang pinakahuling kahilingan nyo ay ang pinakahuling sandali na makakausap nyo ko. Kaya dapat ay bukal sa loob nyo ang pagbibigay ng mga hiling. Sana'y magtagumpay kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang na usok. Paalam! Saka muling bumalik sa gintong takore si Balidino habang ang kanilang sandata ay itinutok sa malausok na nilalang na nakalutang sa hangin. Hindi pa rin ito makaalis sa bahaging yon dahil sa sikat ng araw. Isang malakas kagad na paghampas ang ginawa ni Dario at Alex laban sa nilalang. Lumiwanag ang katawan at kulay itim na usok at nasira yon sa kanilang paningin. Indikasyong nagawa nilang paslangin ang aswang usok na walang kahirap-hirap. Grabe! Ang dali lang naman pala nilang matalo, Kuya Dario. Nagamit tuloy natin ang pangalawang hiling. Pero ang astig ng sandatang ibinigay sa atin ni Balidino, Kuya Dario. Oo nga, Alex. Kaya lang, isa na lang ang kahilingan natin sa kanya. Kailangan na natin pag-isipang mabuti ang panghuli nating kahilingan. Mukhang wala na mga tao humahabol sa atin, Kuya Dario. Kailangan na nating umuwi sa bahay. Magpalipas na muna tayo ng oras dito sa gubat. Sa gabi na lang tayo umuwi para walang makakita sa atin. Isa pa, paniguradong galit na naman sa atin si Lola Igme. Parurusahan na naman tayo niya. Ano kaya kung ipagtapat na natin sa kanilang lahat na nakita natin ang totoong pumatay kay Aling Tising? Ano sa tingin mo? Tama ka, Kuya Dario. Kailangan na nating sabihin sa mga tao kung ano ang totoo. Kailangan nating ipaalam sa kanila na wala tayong kasalanan, na hindi tayo mga aswang. Kung sasabihin ba natin yun sa kanila, maniniwala kaya sila sa atin? Patawarin mo, Kuya Dario, kung nagdesisyon ako ng basta-basta at hindi nag-isip muna bago pumayag sa gusto ng nilalang na yun. Natakot lang talaga ako, Kuya. Lalo pa at nilagyan niya tayo ng marka sa braso. Huwag ka sa akin humingi ng tawad, Alex. Ako ang dapat na pumoprotekta sa'yo. Pasensya ka na kung ikaw ang kailangan magdesisyon para sa kaligtasan natin dalawa. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, naglaho ang kanilang sandata sa kanilang mga kamay. Indikasyong wala na ang banta ng panganib sa kanilang paligid. Maya-maya pa ay narinig nila ang boses ng nagsasalitang si Balidino sa loob ng gintong takore. Huwag kayong panghinaan ng loob, mga kaibigan, sapagkat
nalalapit na ang katapusan ng mga aswang na uso. Katulad ninyo, ay may pinagdadaanan din akong bigat sa aking dibdib. Ngunit wala akong magawa. Nakakulong ako. Hindi ako malayang katulad ninyo. Ngunit sana, dumating ang oras na muli ko nang makasama ang mga magulang ko. Sabik na talaga akong makita sila. Bakit, Balidino? Hindi ba kaya ng kapangyarihan mong umalis dyan, ang makalaya? Sa kasamaang palad ay hindi. Dahil isa lamang akong hamak na ang tingerong engkanto na nakialam sa masasamang gawain ng mga elementong ayaw magpasakop sa kaharian naming mga immortal. Kaya sa aking nagawa, naparusahan ako't nakulong dito. Malaki ang naging kasalanan ko sa mga magulang ko sapagkat hindi ko pinakinggan ang kanilang mga payo. Ako pa rin ang nasunod sa buhay ko. Kaya nandito ako ngayon, nagdudusa habang nag-iisang hinaharap ang problema. Naramdaman ni Alex ang lungkot sa boses ni Balidino. Tila nawala ang ngiti sa labi nito at hindi niya maintindihan kung ano ang mga sinasabi nito. Isa lang ang alam niya. Katulad niya ay nangungulila na rin ito sa mga magulang. Ngunit silang dalawa ni Dario ay wala na silang pagkakataon para makausap at makasama pa ang kanilang nanay at tatay. Dahil ultimo libingan ng mga ito ay hindi sinasabi sa kanila ni Lola Igma. Ilang oras din ang lumipas at namalayan nilang madilim na ang paligid. Nalibang sila sa pakikipag-usap kay Balidino. Maya-maya pa ay nagsimula ng lumiwanag ang paligid dahil sa paglitaw ng bilog na buwan sa ulap. Nagdesisyon na silang pumunta sa bahay ni Lola Igma. Nakapagtataka namang hindi man lang nakakaramdam ng gutom si Alex. Sa halip, mabilis silang naglakad pabalik sa bahay nila. Pagdating nila sa labas ng bakuran, ay nagtataka sina Dario at Alex sa kakaibang katahimikan ng buong bahay. Maingat silang umikot papunta sa pintuan ng kusina. Nagpalinga-linga rin sila sa paligid ng bahay sa pag-aalalang baka may mga tao pa rin nakaabang sa kanila. Kuya Dario, parang wala si Lola Igma sa bahay natin ah. Nasaan kaya siya? Hindi kaya dinala siya ng mga tao kanina? Hindi nila pwedeng gawin yun, Alex. Walang kasalanan sa kanila si Lola Igma. Kaya maaaring natutulog na siya sa kanyang kwarto. Huwag na lang tayo maingay para hindi niya tayo mapagalitan. Magaan ang akbang ng dalawa nang pumasok sila sa kusina. Ngunit nahagip ng kanilang paningin ang pagpasok ng matanda sa lumang silid ng kanilang mga magulang. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang napasulyap siya sa nagtatakan si Dario, kasabay ng paggalaw ng gintong takure sa ilalim ng damit ni Dario. Kaya naman, pinili nilang itago yun sa ilalim ng lababo habang sinusundan nila ng tingin ang matanda. Diyan ka na muna, Balidino ah. Sa ilalim ka lang ng lababo. Kailangan na muna naming alamin kung anong ginagawa ni Lola Igma sa silid ng mga magulang namin. Bilisan mo, Kuya Dario. Matagal ko na rin iniisip to eh. Kung bakit madalas nating nakikita si Lola Igma na pumapasok sa silid ng mga magulang natin. Naunang humakbang papalapit si Dario sa nakaawang na pinto ng silid, habang si Alex ay hindi inaalis ang tingin sa unahan ng kanilang dinadaanan. Malamlam ang sikat ng ilaw sa lumang gasera, habang ang kanyang kaba sa dibdib ay pabilis ng pabilis. Maya-maya pa ay sumilip sila sa siwang ng pinto. Nakita nilang nakadipa ang braso ng matanda sa harap ng altar ng kanilang mga magulang. Nakaluhod itong nakatalikod sa kanila, kaya hindi kagad napapansin ni Lola Igma ang kanilang presensya. Umuusal ito ng isang panalangin sa harap ng altar na may kulay itim na ribulto. Sa katre naman ay daan-daan na mga bote ng alak ang nakahilera sa ibabaw ng higaan. Hanggang sa sahig ng kwarto ay makikita ang mga nagkalat na bote. Tila may mga laman yun na parang kulay itim na usok na walang tigil sa paggalaw. Bumundol ang kaba sa kanilang dibdib at maingat na pumasok sa loob ng kwarto. Dahil abala ang matanda sa pag-uusal ng orasyong itim, hindi nito napapansin ang magkapatid
na tahimik nang nakatingin sa ginagawa nito. Dinig na dinig din ni Alex ang ritual ng mga bulong na lumalabas sa bibig ni Lola Igma. Nakakakilabot ang paraan nito ng pagtawa habang nakapikit. Panginoon ko, na hari ng kadiliman, damhin mo ang aking pagsusumamo. Ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihang walang kapantay. Habang buhay ko kayong paglilingkuran, kapalit ng mga kaluluwang nakakulong sa aking sisidlan. Panginoon o Hari ng Dilim, pakinggan ang aking hiling. Ibalik ako sa aking lakas at panatilihin ang aking kapangyarihan. Sa pagkabigla ni Alex, ay napataklob siya ng palad sa kanyang bibig at napasigaw dahil sa labis na takot. Kitang-kita niyang lumutang sa hangin ang buhok ng matanda. Kasunod nun ang paglitaw ng malausok nilang espada sa kanilang mga palad ni Dario. Napalingon si Lola Igma sa kanilang kinatatayuan at halos manlaki ang mga mata nito dahil sa gulat. Pero mas nabigla sina Dario at Alex sa itsura ng matandang humarap sa kanila. Mahaba ang nakabaluktot nitong ilong na may singkit na mga mata. Mapupula yun na tila nagbabagang apoy. Ang labi nitong maitim ay lumitaw ang malalagaring bulok nitong mga ngipin at tumawa ng nakakatakot na tunog. Lumutang sa hangin ang malausok nitong katawan. Nakadipa ang braso na may matutulis na mga kuko sa daliri ng mga kamay. Hindi sila makapagsalita sa mga natuklasang ginagawa ng matandang hukluban. Umalingaw-ngaw ang tunog ng matinis nitong boses at ang usok na lumabas sa katawan nito ay tila ba nagbabanta sa kanila para hindi sila makalapit sa matanda. Kung ganun pala, kanina niyo pa ako pinagmamasdan. Mukhang may bago na kayong sandata. Sa palagay ba ninyo, ay matatalo niyo ako ng dahil dyan? Hayop ka! Ikaw pala matandang bruwan na naglagay ng marka sa aming mga braso. Magbabayad ka! Papatayin kita! Ikaw ang dahilan kung bakit kami hinahabol ng mga tao! Kuya Dario, hindi kaya siya rin ang pumatay sa mga magulang natin? Bakit? May iba pa bang papatay sa kanila? Kasalanan nila dahil dito sila nagtayo ng bahay sa lugar na lagusan ng mga masasamang elemento at engkanto. Hindi ko kasalanan na ito ang pinakamalakas na bahay na kayang magprotekta sa mga ginagawa ko. Ang sama-sama niyo, Lola Igma! Ang dapat sa inyo, mamatay! At sino papatay sa akin? Kayo? Wala kayong laban sa lumalakas na kapangyarihan ko. Pagmasdan nyo mga boteng nakuha ninyo. Bawat isang bote ay may nakakulong na kaluluwang may maitim na budhe. Sila rin ang ginagawa kong aswang. Ginagamitan ko sila na kapangyarihan ko bilang isang pinakamalakas na mangkukulam sa daigdig. At kapag tumalab na sa kanila ang kulam ko, saka ko sila kakainin. Inuubos ko ang kanilang dugo para manatili ang lakas ko. Kaya sa oras na pakawalan nyo sila, mapupuno ang baryong ito ng mga aswang na usok. Hindi! Hindi totoo yan! Wala kang karapatang gawin to! Magbabayad ka! Nasisiraan ka na ng ulo at dapat sa'yo ay maparusahan. Patayin at sunugin sa impyerno. Niloko mo kami. Pinaniwala mo kami sa pagkunwari mong may utang sa'yo mga magulang namin. Yun naman pala ay binabantayan mo ang lagusan ng mga engkanto para manatili kang malakas. Pwes, bilang na ang mga oras mo dahil nandito na kami para tapusin ang buhay mo. Tama na ang satsat. Bakit hindi niyo subukan ang mga sandata niyo sa akin? Patutunayan ko sa inyong wala kayong laban sa akin. Lumapat ang mga paa ni Lola Igme sa sahig na gawa sa makinis na tabla ng kahoy. Akmang aatake pa lang si Alex ay pumitik na sa hangin ng matanda. Bigla ang naramdaman niyang malakas na puwersa na tumama sa kanyang sikmura. Bumalandra siya sa dingding at bumagsak sa sahig. Gumuhit ang sakit sa kanyang likod. Halos mapaigik siya sa lakas ng pagkakabagsak niya sa sahig. Alex! Kapatid ko! Nakita niyo na? Wala kayong panama sa kapangyarihan ko.
Magagawa ko rin sa inyo mga ginawa ko sa mga magulang nyo. Kahit pa ang pinakamalakas na antingerong engkanto na lumaban sa akin ay walang nagawa. Kayo pa kayang batang may hina at walang kakayang lumaban sa akin? Ha! Dito na kayo maililibing. Dito na kayo mamamatay kasama ng ipinagmamalaki niyong espada. Dahil sa mga narinig ni Alex mula sa matandang mangkukulam, kasabay niyang umatake si Dario sa kinatatayuan ni Lola Igme. Ngunit kasabay rin nun ang pagsakit ng mga marka nila sa kanilang braso. Makirot na halos hindi sila makahinga sa pagguwit ng sugat sa kanilang balat. Pareho nilang nahawakan ang kanilang braso at napaluhod sa saig. Bumulwak ang dugo na tila may malalim yun na sugat. Kasunod ng malakas na pagtawa ng aswang sa kanilang harapan, ay pakiramdam naman na parang paulit-ulit silang sinasaksak ng kutsilyo. Bumagsak sa sahig ang magkapatid habang namimilipit sa labis na sakit ng kanilang sugat. Wala na sana akong balak na saktang kayong dalawa. Kaya lang, nakita na ninyo ang ginagawa ko. Kaya't sayang naman, may pakinabang pa naman kayo sa akin. Mahirap talaga kapag mga pakailamero napapadali ang mga buhay. Kuya, ang sakit. Hindi ko na matagalan ng kirot. Tanungan mo ako, Kuya Dario. Tigilan mo na to! Bakit mo ba ito ginagawa? Wala kaming kasalanan sa'yo. Kahit ang mga magulang namin, wala silang ginagawa sa'yo. Paano niyo ito nagagawa? Itigil niyo na to! Nakikiusap kami sa'yo! Kayo ang tumigil! Sagabal lang kayo sa mga plano ko. Pinatay at pinagtaksila ng mga tao sa baryong ito ang pamilya ko. Pinatay nila ang mga magulang ko. Kaya walang dahilan para itigil ko ito. Wala nilang awan sinunog ang katawan ng kaawa-awa kong mga pamilya. Kaya isinusumpa ko. Wala ng mga batang magkakaroon ng kumpletong pamilya. Lahat sila ay hindi ko hahayaang mabuhay ng magkakasama. Wala kayong karapatang pangunahan ng Diyos. Dahil siya lamang ang babawi sa buhay na iniram lang natin. Ang kapal ng mukha niyong ituring ang sarili niyong may malakas na kapangyarihan. Kahit na magsama pa kayo ng sinasamba mong hari ng dilim, hindi kayo magtatagumpay. Manahimik ka! Wag na wag mong babanggitin ang Diyos sa harapan ko dahil wala siyang nagawa. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang katawan ng mga magulang ko. Babanggitin ko ang Panginoon kahit kailan ko gusto. Dahil siya lang ang dakilang lumikha na tatalo sa kasamaan mong halimaw ka. Pinatay mo ang mga magulang ko at yun ang maliwanag. At wala kaming kinalaman sa dahilan ng mga pinaglalaban mo. Ito na ang katapusan mo. Mamamatay ka na ngayon sa mga kamay ko! Itinutok ni Alex ang kanyang sandatang espada sa mukha ng nakalutang na matandang bruwang aswang at bigla na lang siyang umangat sa sahig. Diretso nang inatake ng nagliliwanag niyang espada si Lola Igma, na nagulat sa malakas na kapangyarihang lumabas sa kanyang espada. Nasasalag nito ang bawat pag-atake niya gamit ang matibay nitong mga kuko. Nagmistulang lumilingas yun sa bawat umpugan ng kuko nito at talim ng kanyang sandata, habang si Dario ay sinamantala ang pagkakataon. Bumangon ito at lulutang din sa ere. Pinagtulungan nilang atakihin si Lola Igma na tinamaan ng espada sa braso at leeg. Bumagsak ito sa saig, kasabay ng paglapat din ng kanilang mga paa sa saig. Bumangon ng matandang mangkukulam at mas naging mabangis ang anyo nito. Kumulubot ang muka at nagkaroon ng kulay itim na patulis na sombrero sa ulo. Ang ilong ay mas humaba at umalingaw-ngaw ang malakas nitong pagtawa. Kasunod ang paglitaw ng walis tingting nito na may mahabang tangkay na gawa sa kahoy ang dulo. Lumipad itong paikot sa buong silid habang nakatitig sa kanilang muka. Teka, paano nagkaroon ng sandata ang isang mangkukulam nang hindi ko magamit ng orasyon? Kuya Dario, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Alex. Kailangan natin pag-aralan ang kanyang galaw. Nararamdaman kong kaya hindi siya umaalis sa kwartong to dahil meron siyang binabantayan. Sinasabi mo ba, Kuya Dario,
na meron siyang kahinaan sa lugar na to? Oo, at yun ang aalamin natin. Bantayan mo lang ang bawat lipad niya. Magagawa rin natin siya talunin. Maging alerto ka lang dahil nararamdaman kong hindi pa niya lubos na ipinapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ano? Natatakot na ba kayo? Ang mabuti pa, ibigay na lamang niyo sa akin ang wala niyong kwentang espada. Hindi! Hindi mo makukuha sa amin ang espada ang may bahid ng kabutihan. Ikaw ang sumuko! Ikaw ang matakot sa gagawin namin! Kayo ang matakot sa akin dahil ako ang hahatol sa mga buhay ninyo. Itinaas nito sa ere ang kaliwang kamay na parabang may pinipiga sa loob ng kamao nito. Kasabay ng pagsigaw nilang dalawa ni Dario dahil nararamdaman nila ang pagpiga sa kanilang mga sugat sa braso. Napahiga sila sa sahig habang namimilipit sa sakit. Ngunit si Alex, pinilit niyang tumayo. Tiniis niya ang sakit at itinaas ang hawak na sandata. Isang malakas na pagpalo ng espada ang ginawa ni Alex sa matanda. Ngunit tumama lang yun sa hangin. Ang malausok na katawan ni Lola Igma ay tila sumabay lang sa paggalaw ng hangin. Kaya naman, lumampas ang kanyang sandata sa katawan nito. Diretso siyang napasubsob sa mga nakahilerang bote ng alak. Nabasag ang dalawang bote at umalingaw-ngaw ang halakhak ni Lola Igma. Pero nang makita nitong bumagsak yun sa sahig at inatake ni Alex ang lumabas na kulay itim na usok sa bote gamit ang espada, bumakas ang takot sa mukha nito at lumikot ang mga mata na inihanda ang walis tingting para sa pag-atake sa kanila. Magkakasunod na pagpalo ng walis ang ginawa nito laban kay Alex. Naging agresibo ito sa pagsugod at halata ang galit sa mga mata. Tila nawala si Lola Igma sa pagtitimpi at tuluyang nasira ni Alex ang diskarte ng matanda. Bawat pag-atake ni Lola Igma ng walis sa katawan ni Alex ay mabilis niyang naiiwasan, habang si Alex ay abala sa pakikipaglaban sa aswang na si Lola Igma. Sinamantala naman ni Dario ang pagkakataon na yon at sinalubong ang iba pang mga nilalang na nakalabas sa bote. Kaya lang, magkasabay silang bumagsak sa sahig ng ubod lakas nang ginamit ng matanda ang makapangyarihan nitong sandata. Muling nagsalita si Lola Igma, ngunit sa pagkakataong yun, nanginginig na ang boses nito. Hindi maitago ang labis na pag-aalala na parabang may kinatatakutan itong mangyari. Nagkunwari itong matapang na parabang handa itong lumaban hanggang kamatayan. Ganyan nga! Basagin mo mga bote para makalaya sila! Makakawala sila sa kulungan, ngunit isa na siyang aswang usok! Hindi! Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Kitang-kita kong panginginig ng boses sa katawan mong hayop ka! Kaya alam naming nandito lang ang pinagkukunan mo ng lakas at kapangyarihan! At yun ang dahilan kung bakit hindi ka lumalabas sa loob ng kwartong to! Hindi kami makakapayag na hindi ka managot sa lahat ng to. Patutunayan namin na may magagawa kami para pigilan ka. Sa klase ng panginginig ng katawan mo ngayon, tila tama ang kapatid ko si Alex sa mga sinabi niya. Dahan-dahang tumayo si Dario at hinarap ang matandang nakalutang sa hangin. Kasunod ng paglitaw ng dalawang nilalang sa kanilang harapan. Nakawala ito sa boteng nabasag ni Alex at isa na itong malausok na katulad ng anyo ng matanda. Umaangil ito na parabang nauulol na aso. Agad silang inatake ng mga ito gamit ang matutulis nitong mga kuko. Tig-isa sila ni Dario ng kalaban. Kaya naman, ang malawak na espasyo ng kwarto ng kanilang mga magulang ay nagmistulang masikip na silid. Hirap silang kumilos dahil mabilis kung kumilos ang mga kalaban. Idagdag pa sa tuwing tatamaan nila ito sa katawan, ay humihiwalay lang yun sa hangin at muling mabubuo kapag wala na ang kanilang espada. Samantalang ang pag-atake naman ito sa kanila ay nararamdaman nila ang sakit na parabang nakikipaglaban sila sa halimaw na may matigas na pangangatawan. Wala silang kalaban-laban sa nilalang na may usok na katawan. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Lola Igma habang nakatingin sa hawak nilang espada. Ganon!
Kayo pala ang nakapulot sa gintong takore. Nakikilala ko na ang mga sandatang yan. Madalas na yan ang ginagamit sa akin. Ngunit hindi umubra. Mukhang mabibigo na naman si Balidino sa paghahanap niya ng susi sa kanyang kalayaan. Umalingaw ang boses ni Dario sa tonong sigurado ang sasabihin. Umagaw yon sa atensyon ng matandang mangkukulam na aswang. Nakalutang pa rin sa hangin. Nanlalaki ang mga mata ng matanda nang makita ang nakakalokong ngisi sa labi ng kapatid niyang si Dario. Nakatayo itong nakatutok ang patalim sa natitigilang matanda. Alex! Patamaan mo ng talim ng iyong espada ang leg ng aswang! 2 beses mong gagawin! Sige, Kuya Dario! Sa muling paglapit sa kanila ng mga kalaban nila ay ginawa ni Alex ang sinabi ni Dario. 2 magkasalubong na pagtaga ang ginawa ni Alex sa leeg ng nilalang na umaangil na papalapit sa kanyang kinatatayuan. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang mapabagsak nila ang mga aswang usok sa sahig. Nasa leeg pala ng mga aswang ang kanilang kahinaan at nalaman yon ng kanyang Kuya Dario. Ang sugat na tinamo ng mga ito ay gumuhit sa katawan ng matandang nakatayo sa kanilang harapan. Isang patunay lamang na ang kahinaan pala ng aswang na si Lola Igma ay nasa mismong laman ng mga bote, dahil yun din ang pinagkukunan nito ng lakas sa tuwing nagsasagawa ito ng isang ritual. Kaya ang sugat ng mga nilalang na napatay nila ay gumuhit din at makikita sa katawan ng matandang aswang na mangkukulam. Mas lalong bumakas ang takot sa mga mata nito at nag-aalalang napatingin sa kinaroroonan ng natitira pang mga bote. Ngayon, sabihin mo sa aking hayop ka na walang makakatalo sa'yo! Ano? Magsalita ka! Hindi! Paano mong nagawa yon? Magbabayad kayong 2 magkapatid! Pagsisisihan nyo ito! Wala kaming pagsisisihan, pero ikaw, siguradong malaki ang pagsisisihan mo, demonyo ka! Ngayon alam na namin kung nasan ang kahinaan mo! Kuya Dario, konektado sa kanya ang ginagawa natin sa mga aswang na usok. Tama ka, Alex. Dahil isa siyang mangkukulam na gumagawa ng aswang. Dati ko nang alam ang tungkol sa ganitong gawain. Kaya sinubukan ko lang sa kanya ngayon kung e-epekto ang naiisip kong paraan. Sige na, basagin natin ang lahat ng mga bote. Sa oras na maging aswang na usok ang mga kaluluwang nakakulong dyan, sila ang papatayin natin para masugatan din natin si Lola Igma. Kumilos na nga ang magkapatid. Magkatulong na nagbasag ng mga bote silang 2, habang si Lola Igma ay walang tigil sa pagwawala. Nakahiga lang ito sa sahig at hindi makagalaw. Hindi nito malapitan sina Dario at Alex dahil iwinawasiwas nila ang kanilang sandata sa ere. Bawat paglitaw ng mga itim na usok mula sa loob ng mga bote ay inaatake na nila kagad ito ng espada sa leeg. Sinubukan ng matanda na pigilan sila sa kanilang mga ginagawa. Tumayo ito, ngunit agad ding napaluhod sa sahig. Tuluyan ng hina ang katawan nito. Bumagsak sa sahig ng pasadsad si Lola Igma habang nagkikikisay ang katawan. Ang mukha nito ay umuusok ng kulay berdeng liwanag. Ang mga marka sa braso ni Dario at Alex ay tuluyang nawala. Nakita nila ang mga nagkalat na bote sa sahig, katabi ng mga nilalang na napaslang nila. Naglaho ang katawan ni Lola Igma at naging isang kulay itim na palayok. Lahat ng mga biktima nito ay nahigop at pumasok sa loob ng banga. Binalot ito ng makapal na kulay itim na usok at tuluyang nawala sa kanilang paningin. Dala ng labis na tuwa, nagyakap ang 2 magkapatid. Naluluwa silang binalikan ang gintong takore sa ilalim ng lababo at masaya nilang ibinalita yon kay Balidino, ang pagkakatalo nila sa mangkukulam na aswang. Binabati ko kayo mga kaibigan. Tunay na ang kasamaan ay kailanman hinding-hindi mananalo sa puwersa ng kabutihan. Ngunit kung hindi nyo mamasamain, kailangan ko nang malaman ang inyong panghuling kahilingan.
Sandali lang naman, Balidino. Bakit ba palagi ka nagmamadali? Ipagpaumanin mo, kaibigan Dario. Bawat minuto at segundo ay mahalaga. Kaya ngayon pa lang ay pag-isipan na ninyo kung ano ang magiging huling kahilingan ninyo. Nagkatinginan ang magkapatid habang may mga luwa sa kanilang mga mata. Hindi naman mahilig sa material na bagay sina Alex at Dario. Ang gusto lang nila sana ay kumpleto ang kanilang pamilya. Ngunit ang bagay na yon ay kailanman hindi na nila mararanasan. Kaya isang pasya ang ginawa nila para sa huli nilang kahilingan. Si Alex mismo ang nagsalita na pagkasunduan nilang magkapatid na iba naman ang hiling na sasabihin nila. Hindi para sa kanila, kundi para sa taong tumulong sa kanila. Ang kahilingan namin ni Kuya Dario ko ay walang iba, kundi ang kalayaan mo, Balidino, para makasama mo na ang pamilya mo at makabalik ka na sa mundo mo. Hindi kagad nakapagsalita si Balidino. Tila ba tumigil ang oras sa pagitan nila. Ang paligid ay tumahimik na ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na hagulgol ng isang nilalang na hindi makapaniwala sa mga narinig. Ni hindi ito makatingin sa gawin ng magkapatid at punong-puno ng kasiyahan ang bakas ng mukha nito. Sandali! Bakit ako naging huli niyong kahilingan? Bakit ang hindi para sa inyong ginhawa? Mahal kong mga kaibigan. Dahil alam namin ang hirap kung gaano kasakit ang malayo o mawala ng mga magulang. Kaya, imbis na kami, ikaw na lang ang gusto namin maging masaya at makalaya sa kulungang yan. Hindi ka masamang tao, Balidino. Kaya walang dahilan para parusahan ka ng ganyan. Kung malakas man ang kapangyarihan mo bilang antingero, mas tamang makalaya ka na at patuloy na gumawa ng kabutihan sa mga tao. Maraming salamat, kaibigan. Salamat sa tulong mo. Diyos ko! Hindi ako makapaniwala sa inyong mga sinabi. May mga natitira pa palang mga batang may busilak na mga puso. Hindi sila nagkamali. Totoo ang kanilang mga sinabi. Hindi na mahalaga, Balidino, kung ano pa ang mga nangyari sa'yo dati at kung paano ka napunta sa loob ng gintong takore. Alam na namin kung sino nagkulong sa'yo dyan. Kung sino man ang tinutukoy mong nagsabi sa'yo na hindi ka nagkamali, maraming salamat dahil nakilala ka namin, kaibigan Balidino. Talagang busilak ang inyong mga kalooban, mahal kong mga kaibigan. Ang huling kahilingan ay aking tutuparin dahil nakapasa kayo sa pagsubok. Isang kahilingan ko naman ang ipagkakaloob sa inyo bilang kapalit sa kabutihan ng inyong mga hiling. Isang malakas na kulay berdeng liwanag ang nakita ni Alex na bumalot sa katawan ng gintong takore, kasabay ng pagkumpas ng mga kamay ni Balidino. Napansin niya ang paglitaw ng figura ng tao kasabay ng paglaho ng gintong takore. Isang maamong muka ng matikas na binatang lalaki ang nakita nilang nakatayo sa kanilang harapan. Nakangiti itong humarap sa kanila. Kasunod ng paglitaw ng dalawa pang anyo ng nilalang sa tabi nito. Tuluyang naglaho ang mga espada nila sa kanilang kamay at hindi agad nakapagsalita nang makilala kung sino ang mga nakatayo sa kanilang harapan. Mga anak! Ang mga anak ko! Diyos ko! Nakalaya na kami! Malaya na kami, mga anak! Ganon din ang babaeng umiiyak na tinawid ang pagitan nila para lang mayakap sila ng maigpit. Ang magkapatid ay nagulat sa paglitaw ng kanilang mga magulang kasama ni Balidino sa loob ng gintong takore. Isang misteryosong pangyayari na ngayon lang din nila naiintindihan. Halos mapuno ng iyakan ang loob ng bahay ni Dario at Alex. Sa mahabang panahon na pagkawala ng kanilang mga magulang, halos hindi sila makapaniwalang nahahawakan at nayayakap na nila ang mga ito. Nay! Tay! Totoo po ba ito? Hindi po ba ito isang panaginip lang?
Hindi ito isang panaginip, anak. Totoo kami. Totoo kaming nasa harapan ninyo at nayayakap nyo. Nakalaya kami sa loob ng gintong takuri dahil sa inyong katatagan at kabutihang loob. Natalo ninyo ang matandang hukluban na yon na nagkulong sa amin sa loob ng gintong takuri. Halos 10 taong kaming nawala sa piling ninyong magkapatid. Ang lalaki nyo na! Tay, Nay, akala po namin talaga patay na kayo. Akala po namin hindi na po namin kayo makakasama habang buhay. Ikinulong kami sa gintong takuri kasama ni Balidino. Siya ang nagligtas sa amin. Humiling kami ng nanay mo sa kanya. Na sa inyo siya magpakita. Dahil nasisiguro namin, maayos namin kayong pinalaki at mabuti ang inyong kalooban. Kaya may tiwala kaming matutupad niyo ang maiwagang kahilingan. Ang totoo nito, mga anak, ako ang unang nakakuha sa gintong takuri. Kaya lang inabigo ako at hindi ko natapos ang huli kong kahilingan. Kaya nakulong ako sa gintong takuri. Ganon din na nangyari sa nanay niyo. Kaya hindi nagtagal. Nakasama ko rin siya sa loob. Pero bakit po? Bakit hindi niyo sinabi sa amin ni Kuya Dario ang katotohanan, Tay? Nandyan lang pala kayo sa loob ng gintong takuri. Pwede niyo naman po kaming kausapin, ah. Dahil isa yun sa patakaran ng sumpa ng mangkukulam. Ang hindi ipaalam ang totoong nangyari sa amin. Alam namin, mga anak, kung anong hirap ang pinagdaanan nyo sa kamay ng mangkukulam na yun. Patawarin nyo kami ng nanay nyo. Hindi namin kayo naprotektahan. Nay, Tay, hindi na po mahalaga kung anong nakaraan. Ang mahalaga po ngayon, nakaligtas na po kayo. At kasama na po namin kayo ni Alex. Buo na po uli ang pamilya natin. Kaya nga po, Nay, Tay. Mahal na mahal po namin kayo. Buo na po ang pamilya natin. At hindi po hinayaan ng Panginoong Diyos na tuluyang mawala kayo sa amin ni Kuya Dario. Napuno ng iyakan ang buong bahay dahil sa pagbabalik ng kanilang mga magulang, habang si Balidino ay masayang-masaya sa nakikitang eksena sa harapan. Hindi nito akalaing matatagpuan ang dalawang magkapatid. Kaya hindi rin mawala ang ngiti nito sa labi nito. Sa matagal nitong pagkakakulong sa loob ng gintong takuri, ay natagpuan nito ang tunay na larawan ng pagmamahal ng mga anak sa kanilang mga magulang. Natupad nito ang mahiwagang kahilingan na tuluyang nagpalaya sa engkantadong si Balidino. Pinahanga niyo kong magkapatid. Naaalala ko rin ang mga kapatid kong naiwan sa mundo namin. Kaibigang Balidino, ngayon ka na ba aalis? Ano kasi? Sige na, kaibigang Balidino. Marami po salamat sa tulong niyo sa amin. Hindi po namin kayo makakalimutan. Kung ganun, mga kaibigan, ako ay magpapaalam na sa inyo. Sana ay patuloy kayong maging mabubuting bata sa baryong ito. Mahalin niyo ang inyong mga magulang. Mahirap mawala ng ama at ina. Sana ay hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Kaya't paano, mga kaibigan? Hanggang sa muli, paalam! Gagawin namin ang lahat, kaibigang Balidino, upang mapanatili ang katahimikan sa baryong ito. Tuluyang sumama sa hangin ang katawan ni Balidino. Pumasok ito sa bilog na liwanag sa pagitan ng haligi ng kanilang bahay. Kitang-kita ni Alex ang pagbabago ng kulay ng kanilang tahanan. Ang dating madilim na anyo ng bahay, ngayon ay punong-puno ng sigla at kulay. Habang ang kanilang mga magulang na sina Mang Agustin at Aling Sandra ay magkatabing nakatanaw sa liwanag ng lagusan. Nalaman ng magkapatid na alam ng mag-asawa ang tungkol sa nasabing lagusan ng engkanto. Ayon sa kanilang ina na si Aling Sandra, ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay pag-aari ng kanyang lola na may alam din sa hiwaga ng kaharian ng mga engkanto. Mabuti na lang at nawala ang kulam ni Lola Igma sa mga tao. At nalaman ko rin na mahal mo pala ako, Alex. Biruin mo, nagawa mo makipagkasundo sa aswang usok na yon para iligtas ako. Siyempre naman, Kuya Dario. Kuya kita eh.
Misteryosong naglaho ang kumakalat na salot sa baryo ng San Agustin. Napalitan ng masasayang tinig ng mga batang naglalaro sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Walang banta ng panganib ng mga aswang na usok. Sa oras na sumasapit ang gabi, habang ang magkapatid naman ay tumigil na sa pangunguha ng mga bote. Kasama nila ang kanilang mga magulang sa pagpapanatili ng kalikasan sa kagubatan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Malalaman ng lahat kung ano ang ginagawa mo at babalik sa iyo ang kapalit ng nagawa mong kasalanan sa kapwa mo. Hindi matatawaran ng sakripisyo ng mga magulang at hindi rin matutumbasan ng yaman sa lupa ang halaga ng ating pamilya. Kaya habang kasama pa natin ang ating mga magulang, mahalin natin sila ng katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Humiling tayo ng mga bagay na hindi lang para sa atin, kung hindi para na rin sa ikabubuti ng iba. Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating dakilang lumikha.